Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente hanggang sa susunod na taon sa kabila ng banta ng matinding El Nino. May unang balita si Cedric Castillo. Dahil sa El Nino, posibleng mas mababa kaysa sa normal ang mga pag-uulan sa mga susunod na buwan, ayon yan sa Pag-asa. Bunsod niyan, kabilang sa mga senaryong nakikita ng Department of Energy, posibleng maging mas mababa ang supply ng kuryente mula sa mga hydroelectric power plant na nakadepende sa level ng tubig. Sa kabila ng mga posibleng senaryo na ito, kumpiyansa ang Department of Energy na sapat ang magiging supply ng kuryente sa susunod na taon. Based on our projection and our assumptions, then we will have no red and yellow alerts for next year with the assumption that the El Nino will be until the second quarter of 2024. Sabi pa ng DOE, kaya naman daw itong tapatan ng supply mula sa transmission projects na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Pati na sa ilang solar power plants na target mag-operate sa 2024. Patuloy raw na imamonitor ng DOE ang mga planta ng kuryente para sa biglaang tigil operasyon pagsapit ng tag-init. Sometimes the coal-fired power plants do not work very well under very hot temperatures. It affects their working, their machineries. Yeah, so it has that's why we cannot assume that there will be no interruptions. But we should try to minimize the interruptions by making sure that there are alternative plants that can come in. Diversification is very important at this point. Sa datos ng DOE, naitala ang pinakamataas na increase sa demand sa kuryente bunsod ng El Nino noong taong 2010 sa Luzon. Mas mataas ito ng 10.5% kaysa noong 2009. Base naman sa forecast, 10.9% o mas mataas pa kaysa noong 2010 ang posibleng maging increase sa power demand sa 2024. Kaya naman ang negosyanteng si Lucy, sinasamantala na raw ang malamig na panahon. Kailangan pa rin po kasi may bata rin po ako eh. Kailangan po lang? Aircon po. Hindi po pwedeng wala. Ngayon po kasi parang every 4 hours na lang siya paggabi. Pag umaga po mas madalas. Pero mabigat pa rin anya sa bulsa ang electric bill nila. Payo ng DOE, kahit malamig, mainam na sanayin na ang mga sarili sa pagiging masinop sa paggamit ng kuryente. Naka-timer ang Christmas lights. Sinisigurong naka-LED ang mga ginagamit para hindi siya masyadong magastos. Paggising ng mas maaga para mas maaga rin nasasara yung aircon, yung pagpatay ng ilaw. This is not only a gift for us this Christmas but also a gift to the environment. Ito ang unang balita, Cedric Castillo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.